Hey, what's up mga kapamilya? Ako po si Robby Domingo, ang tambay sa bahay ni Kuya. At ako si Bianca Gonzalez, ang dating border ni Kuya. At ito ang show kung saan pwede kayo mag-like, mag-dislike, at mag-comment tungkol sa iba't ibang issue ng kabataang Pinoy. This is YouTube! Hi, Robby! Hi, Ate Bianca. I miss you. Kanina Long tayo time. nag-uusap. Oo nga eh. Pero this is Youth Tube, isang super special show. And 2 linggo na nga ang ating mga teen housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Pero Robby, ako I watch from the house. Ang dami-dami ko nang nakitang issues on social media or people I know who watch the show. At hinaharap to ng mga housemates, hindi lang sa loob ng bahay ni Kuya. Pero sa labas, pinag-uusapan na din talaga sila. And I'm sure, napagdaanan din natin to bilang mga dumaan din tayo sa ganung panahon. Yes. At ito na nga, pati ang online world, pinag-uusapan ng iba't ibang mga issues na ito. Ano nga ba yon? Watch this. Ma'am, sir! Thank you very much, ma'am, sir! I love you very much, sir! It's just hard to not be able to speak your mind at times. Hanggang ka na nga, 40. Mas nakakatanda sa'yo. Hindi mo tinatawag na ate. Tati Jelay, tawag ko sa Ate Jelay. Ayun ko nga lang na rin. Yun nga ang ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Sina Art, sina Lee, at si Kriza. Specifically, ang cyberbullying. Cyberbullying. Yes. Super laking issue way before pa magsimula itong teen edition na ito, itong teen housemate sa loob ng bahay. Pero ngayon, parang mas na-magnify kasi nga yung iba't ibang kwento nila lumalabas. At dahil dyan, we have invited different people from different fields para ma-explain sa atin yung effects or implications, ano nga ba pwede gawin pagdating sa cyberbullying. Kasi hindi naman yan issue na hinaharap lang ng teen housemates. Lahat Totoo. ng teens, siguro sa, kunyari, meron kayo isang classroom, ilan dyan ang nakaka-experience ng cyberbullying. Actually, Malaking issue talaga. Hindi lang teens eh. Pati mga adults din Yeah, nakaka-experience tayo. Sila, I'm Lahat. sure. Lahat tayo. Cyberbullying, Laganap seryosong niyan, yan. issue. And sana matuto tayong lahat mula sa discussion na mangyayari today. Well, unahin na natin ang ating visitor dito sa ating studio. Unang-una na ang dating housemate ni Kuya. Kasama po natin ang courtside kusinero all the way from Zamboanga. We've got Christian Morones. Hi, Christian! Christian, Hello again. nakuha niya yung memo. Oo. Red. oo. Also with us tonight, syempre, malaking usapin din ang cyberbullying, cybercrime cases. Attorney Chris Ocampo is siyang litigation lawyer for 7 years who has handled several cybercrime cases. Good evening. Good evening. Okay, Attorney, gusto ko bigatin yung mga credentials. gusto ko matuto mula kay attorney kasi akala mo pag gumanon ka online hindi ka pwedeng Huliin. hulihin, ihabla, malalaman natin yan mamaya. Tsaka kahit na magkubli ka dun sa mga iba't ibang Wow, mga magkubli. Oo, di ba? Dun sa mga iba't ibang profile pictures, pangalan, mahanap ka ni attorney. Siya talaga. Siya mismo. We will learn from him later. And of course, to wrap up our panel of commentators, we have our resident psychiatrist, Dr. Randy Del Viosa. Yes. Hi, Good Doc. evening, Doc. Hello again. Long time. Okay. Ayos. And, dyan sa side natin, meron tayong mga experts dito sa side natin to like or dislike and comment sa ating topic of the day. Kasama natin ngayon ang Tambayan! Nahaks. Tambayan, Good evening, guys. literally. Oo, they will like and dislike yung mga pag-uusapan ngayon. Okay. Okay, grabe yung Tambayan natin, ha? Oo. Eto na, we have our first issue. Nakita niyo dun sa medyo patikim namin kanina. Si Lee, nakilala siya ng mga tao actually first through the singing contest. Ma'am Sir, di ba? Ma'am Sir, Ma'am sa Sir, lagi niya sinasabi. So, tawag na tangalan. yes. So, nung pumasok siya dito sa bahay ni Kuya, parang ang dami nang napamahal sa kanya. Pero as we know, sa loob ng bahay, pag tumagal-tagal, lumalabas ng mga tunay na kulay at Iba maraming pala. mga feelings ang mga tao tungkol dito kay Leah. Very bubbly, very funny yung kanyang personality. Pero yung Pero iba? madami nagka-comment na medyo may pagka-OA na daw siya. Kaya ito, panoorin. Noong kick-off night, pinili ng PBB Council of 8 na makapasok sa bahay ni Kuya si Lee Reposposa dahil sa pagiging totoo niya sa sarili.
Yun nga po, magandang gabi po sa inyong lahat. At napagdesisyonan po namin na piliin siya dahil nakitaan po namin siya ng natural sa kanyang pagkikilos at natural sa kanyang mga gawain. At nakita namin na nakakatawa siya, entertaining, and cute. So, ang pinipili namin ay... si Lee. Kitang-kita ang pagiging masayahin ng 15 anyos na dalagita na mas nakilala sa madalas na pagbanggit ng Yes Ma'am. Ma'am, sir, thank you very much, ma'am, sir. I love you very much, sir. I love you, ma'am. Ang ganda ang pugi niyo, ma'am. Thank you, ma'am. Very much. I love you. I love you all. Thank you very much. Thank you. I love you. Kaya naman sa pagpasok niya sa bahay ni Kuya, hindi may pagkakailang kinagiliwan siya ng ibang housemates. Ano? Ah, my God. Ano? Crush mo ko. Nag-crush isa ko ba? Isita na tanawa. Kahit sa unang pag-uusap nila ni Kuya, kapansin-pansin ang labis-labis na saya at excitement ni Lee. Lee, My brother! Hello, my brother! maligayang pagdating sa bahay ko. Yes, my brother! Oh my God, my brother! Yes, my brother! Maraming mga netizens ang humanga sa likas na pagiging masayahin ni Lee. Ayon kay @Axel Esmeralda, the house is going to be fun because of Lee. Hahaha, she's funny, I'm going to watch PBB always. Ngunit, hindi rin nakaligtas si Lee sa bashing ng Team Online. Para sa kanila, siya ay overacting at hindi nagiging natural. Pati ang ibang housemates, ganito rin ang nararamdaman kay Lee. Sa isa't isa. Angeli, nung first kitang nakilala at saka nakasama, alam ko naman na mabait ka talaga. Kaso nga lang may mga times na medyo na-OA-han ako sa'yo. Ayun, lumabas na nga yung magic word na hinanap natin, OA. Ang magic word talaga. Oo. Pero yan ay isa sa mga issues na pinag-uusapan when it comes to the housemates sa edition na ito. Kaya naman ang una nating tanong, nasasagutin ng ating tambayan, paano mo babalansehin ang negative comment tungkol sa'yo ng ibang tao kung para sa'yo, nagpapakatotoo ka lang naman? Do you have any comments? Sino gusto mauna? Okay. Okay, unahin Go muna natin. ahead, Anne. Si Andy. For me, as long as nagpapakatotoo ka naman, I think what they're saying would not matter or should not matter sa sarili mo. Kasi ikaw yun eh. So, why would you let other people dictate what you're supposed to be? So, kung yun talaga yung nararamdaman mo, yun yung gusto mong sabihin, then it's okay as long as hindi ka nakakatapak or hindi ka nakakasakit ng ibang tao. Just be true to yourself, authenticity. Like or dislike kayo, our other tambayan members? Like. Agree. Ba, Anyone agree want to lahat? add to that? Anyone want to challenge yung sinabi ni Andy? Sino muna? Actually, totoo siya. And we have to acknowledge Si din Dave. naman. Oo. Iba-iba tayo ng personality. Maybe we can see others as OA, pero maybe that's how she expresses herself. But at the same time, yung pagpapakatotoo, kailangan din natin siguro i-accept yung constructive criticisms, especially kung may na-offend tayo or kung may naiirita sa atin. Siguro kausapin natin yung mga taong yun. But at the same time, it's really important na maging totoo tayo sa sarili natin para masaya lang. And wala tayong tinatagong kahit ano. I want to steer things up a bit. Kasi hindi mo ba dapat i-temper yung ugali mo? Kung sobra kang OA na eh. Coming from the words of the housemates and sa netizens. At kung alam lang niya yung sinasabi ng Oo. online world tungkol sa kanya. Kailangan ba kahit papaano, i-temper mo yung sarili mo in such a way na maging okay ka sa kanila. Kasi mamaya, baka okay ka nga talaga. Pero sa tingin mo, that's my natural self eh. What do you guys think? Kasi yung pagkasabi ng OA, it came from another housemate. And they're coming from a place that's genuine naman.
which from what I see on TV. So, iba talaga pag if it's coming from online, parang you don't know if their words are authentic. Kasi it's really, at the end of the day, it's parang people's perception of Yes. you. And should you be bothered by other people's perception and people who don't know you? Meaning sa loob ng bahay, parang kahit papano, medyo mas magkakilala sila. Pero in fairness, para aminin niya na OA yan siya. It took guts, ha? Oo. that Ayan. takes Si Jella yun. Oo. How about, Ako Jay, to what do you add have? lang din, I think one word for this is embrace. I mean, 'di ba, kung totoo ka sa sarili mo, you need to embrace positive or negative comments na ibabato sa iyo kasi yun ka eh. I mean, alam mong natural ka and you can please everybody. Lahat yan may masasabi sa iyo. So, I think it's a matter of embracing negative or positive. Embracing who you are. Uy, dadagdag lang From ako a before kabayan. we put it to our commentators. Lahat ng sinabi nyo, I like din ako, I agree, pero so much easier said than done, ha? Yung, hindi na, I won't care what they say kasi ito ako eh. Pero sa totoong buhay, masakit pag sinabihan ka ng kung ano-ano. At saka, kahit papano, nature ng tao, gusto mo ngang mag-adjust para magustuhan ka ng tao. Paano? Lalong-lalo na sa loob ng bahay ni Kuya, kung saan mamagnify talaga lahat ng mga actions mo. Tama, at saka alam mo kung imbyer na sa'yo mga kasama mo, manonominate ka. Oo. Ang hirap nun, ha? Oo. Kayo, if you were in the place of Lee, I'll just get one answer from any of you. If you were in the place of Lee, alam mong medyo na-OA yan sa mga kasama mo, padating ang nomination night, tulad ng sabi ni Robbie, medyo ibababa mo ba ang OA meter or go ka lang sa Kung sino ka kung talaga. sino ka? Oo. Mamsir Sino ka na gusto mamsir sumagot? everywhere. O, si Andy ulit. I really want to agree din with what you said na sometimes we really have trouble din na it's easier said than done. But for me, if ever I'm in that situation, since, well, I know myself talaga, I want to speak to the other housemates, to open up to them na, I'm sorry if I offend you, but this is just really how I am. This is who I am. And sana, there comes a time na ma-accept nyo din ako. Pero, well, if you think that I need improvement, then pwede nyo rin namang sabihin sa akin. So, kailangan may mag-initiate ng conversation at mag-initiate na, kailangan magbago. Pero very familiar tong medyo scenario na sinabi ni Andy. Parang nakita ko na din dito kay Christian na nagkaroon ng issue sa loob ng bahay with another housemate. Medyo kinailangan mo ding makipag-usap, makipag-ayos sa ibang bagay. What's that incident? Itago na natin sa pangalang Marco Gallio. Yes! Okay. Hi, Christian! Hello po. I'm Tubig ka ba dyan, Christian? I'm sure kaya mong mag-relate dun sa lahat ng sinasabi and even dun sa VTR tungkol kay Lee. Ikaw na ang unang sa ating mga commentators to answer. Opo, para sa akin lang po naman, kaya nga nasabi nila na pag sa tingin mo sa sarili mo na nagpapakatotoo ka, wala namang masama doon. And kung sa tingin mong worth it na ipaglaban yung actions mo at sa tingin mong nasa tamang posisyon ka, gawin mo kasi at times, meron talagang mga panahon na wala kang kakampi. At yung sariling kakampi mo lang is, yun nga, yourself. And you have to believe in yourself at kailangan panindigan mo yung choices mo. Yun lang po. Alam mo sa mga nakita ko naman, consistent naman talaga si Lee. Showtime pa lang, di ba? Tapos pagdating sa loob ng bahay ni Kuya, actually, labas pa lang ng bahay ni Kuya, yung nakita niya yung taong bayan, tsaka yung mga big winners, nagulat na siya agad eh. Pero gusto ko lang malaman, saan ba kaya nanggagaling to, Doc? What do you think? Itong... Yeah, you know the background of Lee. Alam ko, nakausap mo din siya at nabasa ang kanyang profile. Anong reading mo dito? You know what, knowingly, feeling ko natural talaga siya, na OA. Okay? And ang tawag sa kanya, May in psychological psychology, term. right, it's called histrionic. Histrionic. Yes. Sa kanya. At masakit yun. If ever anything is below the belt, meron ba talagang may mahahabol ba talaga sila dito sa mga nagbabash? Kunyari pag sinabing OA, may ano po ba? May grounds po yun para magsampal agad ng kaso? Actually, there is posible, no? Gusto kong sabihin na at the start, to be very clear, wala pa tayong cyberbullying. Right. Okay. Pero po pwede siyang pumasok dun sa Cybercrime Prevention Act. Meaning to say, meron kasi tayong libel eh. Traditional libel. Pwedeng
sa traditional media using newspaper, Yes. print media. But because of the Cybercrime Prevention Act, pagka ginawa mo yung libel sa computer system, pasok yun. So itong sinasabi na pag sinabi natin, OA ka, at kung meron kang malicious intent dun sa pag-type mo at pag-post mo, pwede kang masampahan ng kaso. May habol yun. Paano? Paano yun? Like, kasi, Mahabang proseso po ba yan? oo, at saka sa PBB, yan talaga ang history namin. Lahat ng, pag tinignan mo yung comments, kalahati niyan, Puro bashing. binabash ang Oo. housemates. So ganito, i-clarify ko lang, no? Kasi baka sabihin, napakadali naman pala magsampa ng kasong cyber libel. Pero just to be very clear lang din to everyone and to everyone who's watching, merong 4 na elements of the crime, yung libel. So una, kailangan meron kang imputation of a discreditable act or condition. Kumbaga sinasabi mo na, itong tao na to, meron siyang ginawa o meron siyang kondisyon na makakapagpababa sa tingin ng tao sa kanya o ikagagalit ng ibang tao sa kanya. Okay. So yun yung unang element. Pangalawang element, publication. Sa ilalim ng batas natin, publication, basta nabasa or nakita ng ibang tao, publication na yun. Okay. Pangatlong elemento, kinakailangan may identity. Ibig sabihin, pinangalanan mo yung tao or kahit hindi mo siya pinangalanan, makikilala dun sa sinulat mo kung sino yung tao na yun. At yung pang-4 na elemento naman ay malice or may mali siya. Ibig sabihin, wala kang magandang intensyon dun sa pag-post mo na yun. Now, kung yung 4 na elemento na yon ay pasok at ginamit mo yung computer, pinost mo online, pasok ka dun sa cybercrime. Ngayon, so, posibleng mahabol talaga. At to be very clear, para na rin sa kaalaman ng mga nanonood, yung traditional libel, ang penalty lang under the revised penal code ay 6 months and 1 day up to 4 years and 2 months of imprisonment. Wow. Pero sa Kulong cybercrime, talaga. Okay. Cybercrime Prevention Act, it's from 6 years and 1 day up to 12 years. So, mas mag-Facebook mataas. post ka lang, tapos may binash ka ng todo-todo, tapos hinabol ka, pwedeng 6 Posible. years. Sasabihan ko yung Alex 6 years and Gonzaga. 1 day up to Grabe. 12 years. So, ingat-ingat po tayo. Oo. Kasi ngayon meron tayong impression na dahil nag-text lang ako sa phone or nasa computer lang ako, okay lang na Malayo sabihin, naman ako eh. malayo ako sa kanila, pero narinig yun na ang sinabi ng attorney. Tsaka yung dating term natin, mga itlog. Kasi nagtatago sa ibang profile picture, tapos ibang pangalan, mahabol pala kayo. Tandaan nyo, 6 years to 12 years ang kulong. Grabe naman yun. Hanep. Oo. Okay. Ay, okay, Does pero- anyone from our tambayan want to add anything to this? May question lang po ako. Hindi po ba siya pagtapak sa freedom of expression ng tao? Magandang Ganda yan. tanong. Magandang tanong yan, no? Actually, isa yan sa mga pinakamalaking debate nung isinasa batas itong Cybercrime Prevention Act. Kasi nga, yung palang libel natin sa revised penal code, malaking issue na siya. Pero kailangan nating tandaan na yung ating freedom of speech and freedom of expression ay hindi naman yan absolute. Okay. May mga limitasyon. Dahil whether we like it or not, no, meron din karapatan sa magandang pangalan o reputasyon ng bawat tao. Okay? At dapat yung karapatan mo na magsalita ng freely ay hindi naman makatapak dun sa karapatan ng iba na maging maganda yung pagtingin nila, pagtingin ng ibang tao sa kanila. So yun yung tension ko. But whether we like it or not, we have a law that says that cyber libel is a crime. So we need to abide by the law. Alam niyo kung tutuparin natin talaga tong cybercrime na to, feeling ko half ng viewers ng PBB kulong na. Grabe naman. Ang daming basher Kung talaga. hahabulin sa inyo, Kung hahabulin madami. talaga. Oo. Pero in fairness, tulad nga ng sinabi ni Dave, freedom of expression, doon din nabubuhay yung Maraming debate rin dyan eh. ng mga tao sa PBB. Kasi iba-iba ng opinion tungkol sa iba-ibang housemates, tungkol sa iba't ibang nangyayari. So, ang hirap din anyway, marami pa tayong kailangan pag-usapan at matutunan pagdating sa bashing. Ang dami nating natutunan dito mismo. Ang gusto ko tong YouTube. Pero Wow. alam mo, itong bashing kasi na nangyayari, minsan, nakuha natin yan dahil sa misinformation at fake news sa online world. Nako, isa pa yan. Hindi lang teen housemates ang nabibiktima ng mga misinformation and Marami. false news online. Lahat tayo talaga ay apektado dyan. Kaya naman, kung anong eksaktong issue ng teen housemates sa loob ng bahay tungkol dyan, eto, panoorin natin.
Bagamat kilala ang Beryl Guapito ng Davao sa pagiging masipag at madiskarte sa task, mapapansin na may mga oras na tahimik si Art. Nitong linggo lang ay pinalabas sa PBB8 ang impersonal na pakikipag-usap niya kay Big Brother. Dahil sa viral video na ito, maraming netizens ang nagduda sa sexualidad ni Art. Bukod dito, kumalat sa YouTube na sa naganap na pag-uusap nila ni Kuya, di umano'y umamin na si Art sa tunay niyang sexualidad. Ano nga ba ang totoong naganap sa loob ng confession room? Panoorin natin ito. Tahimik ka. Yeah, parang yung sabi din sa akin nila. Bakit nahihirapan kang magbukas sa iyong mga kasama? As far as I see myself, I kind of see myself as the type of guy who couldn't really share his feelings with others and how to tell what I really feel. Because I'm afraid of, someone might react negatively. And I don't really open up to them. It's just hard to not be able to speak your mind at times. And even though I know that sometimes I should let people know how I really feel, I'm afraid that I might lose them. I'm afraid of judgment. Art, batid ko na mahirap mahusgahan ng ibang tao. Kaya minsan, maingat tayo sa ating mga sarili. Bilang teenager, natural lang na hindi mo pa lubos nakilala ang iyong sarili. Pero lagi mo pa rin tatandaan, Art. You cannot please everybody. Baka sa pagpasok mo dito sa aking bahay, unti-unti mo mahanap ang iyong sarili. Opo, Kuya. Magtiwala ka sa sarili mo at lagi mong tatandaan, Art. Bukas lagi ang aking pintuan. Anytime. Malinaw na fake news ang kumakalat sa YouTube dahil walang naganap na pag-amin tungkol sa sexualidad ni Art. Bukod kay Art, biktima rin ng fake news ang Apo of the Eye ng Quezon City na si Criza. Sa punishment na ibinigay kay Jelay at Lee, sila ay naging bibig katotohanan. Ito ang salubi ni Jelay kay Criza. Ganda sa'yo. Hindi mo tinatawag na ate. Tati Jelay, tawag ko sa Ate Jelay. Ayun ko nga lang narinig yan kanina. Tsaka, syempre, dahil bago ka pa dito, sana yung mga dumarating na mga task, na mga hinaharap natin, sana seryosohin natin dapat. Okay lang po sa akin, kuya. Ako din po may mali. Mas matanda na nga naman siya. 4 years po yung agwat namin. Hindi naman po ako na-offend. Yun lang yun. Sige. Thank you. Para naman sa Team Online, mayroon daw attitude si Criza. Nitong nakaraan, kumalat ang isang post sa Facebook kung saan di umano'y sinabi ni Criza na mas pogi ang mga boy teen housemates kaysa sa boy teen star dreamers. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Panoorin ito. Kaya mo yan, Joe. Hindi mo kaya yan. Joe. Oh, Joe. Joe, tawag sa kanya. Kaya. Kaya mo yan. Stay positive. Kaya mo yan. Stay positive. Kaya mo yan. With sayaw daw, Ate Jelay. Budots. Sayawan mo na. Paano mas mayaw? Yeah, stay, tapos kakataming stay positive, tapos sasayaw ka. Anong sayaw? Kahit anong sayaw. Ano maganda sayaw sa stay positive? Walang aayaw. Walang susuko. Ano ba? Budots. Stay positive. Sige. Yay! 1, 2, 3, go! Stay positive! Walang aayaw! Stay positive! Walang aayaw! Muli, walang naganap na pangbabackstab. Isa itong fake news. Ayun naman pala yung totoong nangyari. Stay positive lang. Walang aayaw. Yan Stay positive. Ang cute mo talaga pag Hindi kasi, yung pag-cheer niya, wala ka energy. Stay positive. Pero marami ako nakita mga memes saka na screen cap at nilalagyan ng mga kung ano-ano. Yes. Mga issue para siraan. Or yung tulad na nakita natin kanina, yung kunyari transcript ng isang conversation na naganap na hindi naman talaga naganap. And muli, itong pagkalat ng misinformation or false news, hindi lang housemates ang
hindi lang housemates ang biktima niyan. Marami. Every day, nakakakita tayo ng ganyan. So gusto natin siguro lakihan natin yung issue, gusto natin malaman sa ating tambayan. Bakit may mga taong sadyang gumagawa ng misleading news, ng false news? Bakit may mga taong sinishare pa to kahit alam na false news? What are your thoughts on that? Like, dislike. Or comments muna, sige. Siguro, lumalaganap yung fake news ngayon kasi first, may mga tao tayong gustong ibaba. And second, siguro for social media clout, like maraming likes and shares. Kasi di ba, sometimes it's validating. But I think it's dangerous din kasi yung number of likes and shares, nagiging equivalent siya sa credibility, which is not right. Tama. Tama. Like, Agree. super like. Agree kami dyan. Agree. Wow. Like. Oo. Kayo muna, like or dislike? Marami nag-like nga sa ating tambayan. So malaking factor nun yung dahil gusto mo lang Yung ma-like numbers. at ma-share yung post mo, pa-controversial. Lalo na Sikat may yung mga ano eh. clickbait. Clickbait, yun nga. Yan, yung mga biglang YouTube thumbnail, parang nakaganon kay Robbie, biglang meron ng affair. May mga ganon, di ba? Gagawin, Hindi, diba? gagawin niyang gagawin niyang clickbait yung ginawa mo. Oo, hindi parang ganon, di ba? Isang picture lang, biglang gagawing headline, tapos i-click ng mga tao yung pala hindi totoo. Ang hirap. Kayo ba, kapag nakita kayo ng news na shinare na kaduda-duda or article, Ano tapos ang alam nyo ginagawa hindi totoo, anong ginagawa nyo? Do you go so far as telling yung family member mo na shinare na, uy, wag mo i-share yan, delete mo yan, hindi totoo, or I-retweet gaano mo ka? ba? Oo. Tapos magko-comment ka na, haha. As someone who, let's say, who sees fake news a lot of times on social media, I think it's your responsibility not to share. Lalo na lalo na pag doubtful na siya. Like, you can see pa lang sa URL na it looks sketchy kasi it can also be a virus. And then, as you should tell your friends na lalo na if it's fake. Kasi they'll also, sila rin yung mahihirapan. And then, baka masway rin yung decision nila. So, yan. Tama rin yung sinabi ng ating tambayan na nakakaasar na yung number of shares or likes, it equates to credibility. Tama yun na pag mas maraming numbers na nakita mo doon, ay, totoo pala to. So tama sa part ka. So kahit nilike mo lang yung, kunyari, may post, fake news, nilike mo, part ka na din ng pag-build ng fake news. Kasi yun nga, makikita ng mga tao, uy, baka totoo to kasi 1,000 likes and 100 shares. Totoo tong balitang to. Pero in fact, hindi. Maling-mali talaga. But ako gusto ko malaman, bakit kasi naniniwala yung mga tao pa rin sa mga news kahit medyo alam mong kaduda-duda. Do you have thoughts on that, Andy or Jim? Personally po, kapag nakakita ako ng mga kaduda-duda or yun nga yung sobrang clickbaity na title or headline, I have to double check. Pero that's me eh. What if yung ibang tao, hindi sila aware sa mga ganong klaseng mga clickbait na akala lang talaga nila, this is really entertaining. So I have to read this, I have to watch this, or I have to click on this. Sa tingin ko, it's, as a netizen, as someone who uses social media, it's also your part to share how to combat fake news. So, meron yung mga, may mga infographics na nagsasabi na ito yung mga credible news sources na pwede mong pagtignan, ito yung mga hindi credible, ito yung mga ito yung mga websites na talagang sila yung popular na nag-spread ng fake news. So, as a social media user, para rin matanggal yung fake news, dapat sabihan mo din yung ibang tao na fake news yan. Ako, I might go overboard when I ask this. Kasi, we are an emotional country. Ganun tayo mga Pinoy. Is it because we're too emotional na gustong-gusto natin ng kwento, ng storya, ng drama. Kaya gusto natin na pag boring yung news na kita natin, gusto natin lagyan pa ng pampalabok. Ibahin para sa panlasa natin. Kasi Jim, may feelings dyan. Ako, in addition to what she said, I think important dito, kasi ako I always fact-check. As in fact-checking talaga. So, responsible kayo. Yeah, parang bukod sa maging responsableng citizen tayo, maging responsible netizens din tayo, diba? Kasi, yun nga, nasa huli yung pagsisisi. I mean, this one post or this one comment na binoto mo online could change something
na makapag-iba dun nga sa storya or hindi ma-perceive ng tama nung babasa or nung netizen. So I think it's important to be responsible netizens and to always fact-check kung ano yung mga nababasa man natin online. Nakakatamad din kasi minsan, di ba gusto mo lang basahin na yung headline, di mo na i-click para basahin yung buong article. Tapos share ka agad, oo. People really take time to read and watch videos. Minsan mga 10 minutes, 15 minutes. Yung mga kasama ko sa biktima rin yan. So, napapanood din ako, talaga? Tapos, pag responsable ka, titignan mo ulit. Kung hindi, yun ay papaniwalaan mo. Ang hirap. Siyempre, parang choosy ka, gusto mo lang dun sa gusto ko itong controversial, tama yung sinabi mo, at yun yung mas i-share mo. Ibabato natin ngayon ng diskusyon sa ating mga commentators who would like to have a crack at it first. Sige. Doc? Sige, Doc? go ahead, Doc. Sige, I have 4 thoughts at this time. Unang-una, syempre anything sa social media, we should be skeptical about. Diba? Kasi Anything. anything, and in fact, I would stretch it, anything on the internet, we should be doubtful. Yeah, because really, when we hear news, we have to review the whole context. Siyempre, lahat ng nababasa natin, napanood natin, may backstory yan eh. And basically, we're just seeing or viewing a small part of the picture. Yun. And another thing I want to share is, siguro, dapat mas logical tayo kaysa emotional. It's our emotions that make us pick certain things to believe in. And tama yung isang friend natin rito, dapat nagpa-fact check tayo. Jim. And lastly, kung siguro nagda-doubt tayo, skeptical tayo, siguro it's better to be kind na lang. If we know that it's going to hurt somebody, siguro we should be kind and decent rather than, yun nga, opposite, unkind and indecent. Diba? That's our contribution to social media. So what should we do? Don't share it na lang? Or should we Don't counter share it, counter the news? The best, of course, is don't share it. Okay. In fact, sometimes even if you defend it, sometimes the Correct. bashers and trolls Nababalidate pa, oo. Yeah. And of course, we need to know the psychology of trolls. They feed on emotions. They want you to feel angry. Yeah, so that's something that trolls want. Your emotion, they want you to feel bad. Gandang study yun, Oo, pero Psychology of trolls. napaka-importante nung sinabi ni Doc na be skeptical of everything sa social media. Kasi sanay tayo, kunyari, magbasa ka ng headline sa Diaryo or kunyari TV Patrol, may headline. Yan kasi may code of ethics ang Diaryo at ang TV News. So, kung anong nilagay nila doon, kumbaga, valid news. Pero kapag nakita mo sa social media, tweet lang ng Text. isang tao, Oo. tapos headline, maniniwala ka kaagad kahit hindi naman reputable Source. news agency yung naglabas. Ang hirap. So tama yung medyo skeptical ka dapat sa lahat ng mabasa mo sa social. Totoo yun. Lalo na ngayon, hindi na nga voices yung narinig natin, puro noise sa social media. Everyday, naririnig ko yan sa mommy ko din. Hoy, totoo ba ito nakita ko sa Facebook na ganyan? Sige, ano yan? Sige nga. Lahat. Anything and everything. Okay. Kasi ang daling Hingi mag-share. lang sana ako ng issue. Oo, paano? Ang hirap labanan. Ang hirap labanan, paano natin lalabanan? Yes, para sa akin naman po, ang opinion ko is, para sa'yo, kung hindi naman kailangan, at parang may masasaktang tao, wag mo na gawin. Kasi kung wala kang mabuting sasabihin, just better to, shut your mouth na lang, di ba? Kasi nga, what good will it do pag sinabi mo yun? Tapos, syempre, ngayon, mga fake news, ang dami. Tapos nakikita natin, tapos minsan sinishare pa ng mga barkada natin. We never know sino ang magiging biktima ng fake news, sino ang nagpalaganap ng fake news. Kaya dapat siguro, yun nga, gaya ng sabi ng ating mga tambayan, dapat lagi tayong mag-ingat at siguraduhin nating legit yung nababasa nating news. Kasi minsan, headline lang, let's say, parang, yun nga, OA ba talaga? Or like we saw kanina, fake conversation. We may never know kasi nga galing lang itong sa isang tao and wala naman siyang ground para i-prove yung tweet niya or pinost niya. Kaya dapat siguraduhin natin legit and galing from a reliable source. Tanungin ko lang si Christian kasi nung edition mo, Christian, usong-uso na talaga ang social media at paglabas mo ng bahay,
Grabe ang naging Yun yung prize namin comments. sa'yo eh. Ang dami naming tweets from social media. Grabe Christian! ang comments sa'yo at sa mga naging Opo. malapit sa'yo sa bahay ni Kuya. Mhm. So kapag nakakita ka ng, yun nga, mga misinformation tungkol sa'yo or other people na naging close ka sa edition mo, nag-reply ka ba tulad sila sinabi ni Doc Rally? Did you feed the trolls or in-ignore mo ba? Ano bang dapat approach kapag may nakita ka? Ano yung pinaka-dapat na gawin? Para sa akin po naman, pag yung nagre-react po ako pag yung hindi yung below the belt na hindi na dapat sabihin and alam kong hindi totoo. Kasi hindi ako yung person na parang, ay sige na, yaan na lang natin, wala naman sila magagawa sa atin. Kailangan iparating natin sa tao na hindi tama yung ginagawa nila and may dapat silang gawin na makakatulong sa kanila and sa ibang tao. Dapat malaman nila yon tulad ng parang let's say, binash yung isang tao na parang nakita lang yung picture, like yung sabi niyong fake thumbnail na parang, yun nga, nakahawak siya. Ay, ang landi-landi naman itong tao. Yun nga, people judge they judge the book by its cover without really understanding what's inside the whole story. Quotable quote na naman to si Christian, kahit dito sa outside. May meme na world. naman yan, nalalabas. Pero alam mo, kanya-kanya kasi tayong pag-atake dyan eh. Yung iba, i-defend. Yung iba, walang gagawin. So, Or yung iba, i-joke time. I-joke time. Iba-iba talaga ng way. Pero alam mo, interested ako dun sa sinabi mo kanina. Pag shinare mo ba, you're gonna be part of the people who are spreading fake news. Yes. Anong repercussions po nun, attorney? Ng sharing and retweeting false news. Actually, very interesting no kasi recently the Supreme Court naglabas ng desisyon. Ang sabi ng Supreme Court, kapag ka nag-like ka lang or shinare mo, hindi ka liable. Okay. Ang liable doon ay kung sino lang yung author. Yung source. Kung sino yung gawa. Pero kung halimbawa nag-comment ka at meron ka rin sinabi na masama, pasok mo yung 4 na elemento ng kanina, ikaw mismo, yung comment mo na yon, pwede kang maging liable. Nakakatakot naman pala. Ang hirap. Tapos, Mag-share ka na lang. liwanagin ko lang. Hindi, joke din, lang. ah. Huwag niyo Yung sa- gagawin. Wag nga i-share. Huwag niyo Ito share. talaga, oo. Joke lang. Yung sa issue lang nung fake news. Yes. So, kasi nabanggit ko kanina yung fourth element, malice. So, yung elemento ng mali siya, kapag ka private person, yung biktima, the law presumes that there is malice. Kahit na yung sinabi mo, yung sinulat mo ay totoo. So kahit hindi yan fake news man yan or hindi, the law presumes there's malice. Pero kapag ka public figure ka, or let's say you're a politician, you're a public officer, or you're a celebrity, you're on TV, okay? Nagiging material whether what you said is true or not, whether it's fake news or true news, okay? Why? Because nawawala yung presumption of malice. Kailangan mo ngayong patunayan na may mali siya yung taong nagsulat noon, nag-post noon. And how do you show na may malice? You need to show that the person knew na hindi totoo yung pinost niya or hindi siya sure kung fake news yon, pero meron siyang opportunity to check kung tama yon, kung fake news ba yun o hindi, and he recklessly disregarded that opportunity, pinost pa rin niya. Dahil doon, meron kang mali siya. Mali yung ginawa mo, wala kang magandang motibo, sabit ka. Grabe. Pero dahil lang sinabi ni attorney na nag-like ka or nag-share ka, hindi ka pwede habulin. Babalikan ko yung sinabi ni Dave na napaka-importante. Kung nilike mo at shinare mo ang isang news, isang video na alam mo namang hindi totoo, dumadagdag yun dun sa kredibilidad nung nag-post nun at hindi ka din nakakatulong. Kaya, na lang. Just be responsible sa Itong ating online tambayan, very responsible. Sila nag-fact check, hindi nag-share. At isa pang pwede nyo gawin, i-report nyo as fake news or i-report nyo as iba-iba yan per social media platform pero i-report as spam or as hateful comment. Yun ang talagang nakakatulong sa sugpo sa fake news. May kumbaga. mga katanungan ba ang ating tambayan Yes, to sa ating our commentators? panel. Since we saw the video rin kasi, so we can tell na there's real information provided na nasa Pinoy Big Brother social media accounts of what really happened. So does the person who made the person who made the thumbnail can you say na is that parang out of like bad intention to really sway people? Yan. Yes, no? Kasi nga, ang sabi na, the law presumes that there is malice. Now here, kasi pwede nating sabihin na public figure na sila, no? Kasi lumalabas sila sa TV. At po pwedeng
meron tayong doktrina sa law na tinatawag yung fair comment. May karapatan naman yung mga tao na magbigay ng fair comment. Kaya lang yung fair comment, kinakailangan yung comment mo, number 1, totoo, at number 2, wala kang masamang intensyon. Ngayon, kung kitang-kita naman natin dun sa ginawang thumbnail na mayroong malisyosong intensyon, no, may gustong palabasin, na hindi naman niya alam kung totoo o hindi, gusto niya lang talagang siraan, yun, hindi na tama yun, libelous na yun sa ilalim ng ating batas. Gusto kong maging friend si attorney. Attorney, bale ito yung sitwasyon, ano? Anong Attorney, dami ko masasabi pong niyo? basher ngayon. Ano pong pwede kong sabihin kay at ganyan? Hindi. Siguro just to wrap up the discussion, gusto ko lang din tanungin si Doc. Kasi ito, na-magnify kasi nasa social media sila, nasa TV, pinag-uusapan sa social media. Pero sa totoo, nangyayari ito sa normal na Pilipino na may nag-spread ng fake news tungkol sa'yo, may nag-share ng fake na, kunyari, sinabi mo to, hindi naman. Kahit nga sa opisina, sa school. Yes! Ganun, Alam dami. ko, iba-iba tayo ng personalidad. Pero anong pwedeng gawin ng isang tao na nakabasa ng ganon tungkol sa kanya? Sige. There are many things that na magagawa, no? Unang-una, siguro kung kayang wag na lang bumasa ng mga posts na ganun, syempre iwasan. Di ba? Pangalawa, pwedeng i-report. Pwedeng i-block yung person. So these are things that we can do. Also, we can ask help from our friends. Kasi kung binabash tayo, syempre we'll feel down. So we need emotional support from others. We might also need the help of our parents, yung mga adults. So, a listening ear, especially kung nadadown tayo. Kasi alam naman natin, di ba, maraming nababash, nababully, tapos they get depressed, anxious, and even suicidal. So I think the lesson here is, if you feel bullied on social media, I think you need help. Don't keep it to yourself, kasi if you keep silent, yung depression mo mag-escalate. So there are people who are out to help you. There's always someone to help you. Support system talaga ang napaka-importante, no? Kasi, actually, bang-connect natin siya dun sa unang issue kay Lee. Kung kilala mo naman talaga yung sarili mo, dapat, Hindi ka ma-offend. oo, hindi ka ma-offend. Pero kapag ang dami na sinasabi ng ibang tao, kung nandun yung support system mo na nakakakilala talaga sa'yo, parang... I-affirm ka na, ay, oo. ganyan ka talaga. Hindi mo i-doubt yung sarili mo na, baka nga, okay ako. Masaktan ako. So, totoo yung sinabi nga ni Doc. Maraming salamat po sa ating mga commentators at sa ating tambayan. You guys were really, really great. Thank you very Thank you. much. As you can see, ang ating tambayan, super woke talaga sila. In fairness, napaka-responsible. Lahat sila row 1 sa school. Walang row 4 sa kanila talaga. At saka yung mga students na taas ng kamay. Oo. Yung Next time, mag-invite tayo ng tambayan yung isa row 4. Yes. Tingnan natin, para Tara, maiba lang testing yung, lang natin. yung opinion niya. Titingnan natin. Pero thank you very much. Thank you. Sana talaga lahat ng netizens ay kasing responsable ninyo, kasing open-minded din ninyo. And sana natuto din ang lahat ng mga tao dun sa mga share ng ating tambayan. And of course, you'd like to thank our commentators. Maraming salamat sa precious and valuable advice na binigay ninyo. I think everyone would agree when I say na yung bahay ni Kuya, good place yan for us to understand the issues ng mga kabataang Pinoy ngayon. At that way, mas lalo po natin sila magagabayan. Yes, and I'm sure sa dami-daming seasons na pinanood yun ng Pinoy Big Brother or kunyari ngayong season lang kayo nakapanood, meron talagang housemate na makaka-relate ka dun sa mga pinagdadaanan niya. So, maganda yung nagkakaroon tayo ng ganitong diskusyon kasi kung meron mang issue na pinagdadaanan ng isang tao sa loob, na tayo mismo hindi natin ma-share sa family natin or sa friends natin dahil nakita natin na pinagdadaanan ng ibang tao, uy, hindi lang pala ako yung may problem na gano'n, or uy, ganito niya na naayos yung problema niya, baka ako din, pwede kong gawin to. Sinasalamin ng housemates yung isang aspeto ng buhay rin natin. Yes. Teleserye talaga ng totoong buhay in fairness. So once again, we want to thank our tambayan and our commentators. Maraming salamat for being part of the first ever issue ng YouTube. Dami kong natutunan. Thanks, Really? Robbie. Thank you guys. Cyberbullying. Nabitin ba kayo guys? Gusto pa nila Gusto niyo bang mag-checkahan? tuloy? Tutuloy natin yan offline. Pero kung nabitin kayo, itutuloy po natin ang ating mga diskusyon next week. Yun. Yeah, yun. Sobrang saya. Kaya maraming salamat po sa ating mga online viewers. Magkita-kita po tayo next week. Ako po si Robert Domingo. At ako si Bianca Gonzalez. We'll see you next week. Ito po ang YouTube.